Hi. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa ating YouTube channel. Bale, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa dokumento. Binabanggit natin noong nakaraan na yung importansya ng pag-focus sa mga dokumento. Dahil ito nga, importante na ma-appreciate yung presentation ng ating ebidensya sa labor case. Shoutout muna natin ang ating mga subscribers and followers natin sa FB page na APTY Alvin. Lagyan na lang natin dito. Kahit si Winter yung paikot-ikot. Winter, say hi kanila. Okay, so bali ang importansya ng pag-focus sa mga dokumento sa isang labor case. There are three things na gusto nating ma-address. Una, para ma-supplement natin yung understanding, no, ng ating mga labor arbiters, ng ating commissioners, yung mga titingin dun sa kaso natin by providing more ways, no, for them to appreciate and perceive yung ating evidence. Second is to counter yung usual na sinungalingan, no, ng kabilang party pagdating sa kaso. Pangatlo, to overcome yung disputable presumption na pabor naman din sa kapila. Bago natin ituloy, basahin niyo muna ang ating YouTube rules na ikisigat natin dito. Okay, welcome back sa ating discussion. Focus sa documentary evidence. Kapag sinabi natin kasing documentary evidence, hindi lang ito yung letters, writings, yung black and white. Hindi lang ito yung mga written words na nakasulat sa bond paper, no? Hindi yun yung documentary evidence. It has evolved from that definition into a more comprehensive and inclusive definition sa ilalim ng 2019 amended rules on evidence, no, ng ating rules of court. So ngayon, kasali na dyan yung photographs, yung sounds, yung videos, no? Kapag ito printed sa computer, stored in the computer, pwede itong gamitin evidence and they are considered as documentary evidence. Ganon din itong mga images, yung drawings. So, ang documentary evidence ngayon, hindi na siya limited doon sa parang kontrata lang na may nakasulat sa papel, hindi lang yun. Kaya kung may mga incidents, may mga issue doon sa kaso, gaya ng demonstrative in nature, na nanuntok, may dalang alak, naglasing, nagsugal,
pumasok sa unauthorized room, may inilabas na gamit na hindi nyo dapat ilabas, may kinuha, may ninakaw, no? Yung mga videos natin, yung CCTV, yung pictures, this can be printed and they form part of the documentary evidence. Sa ngayon, meron na tayong conversation na nakaka-capture through screenshot. Gaya ng conversation sa Messenger, conversation sa Viber. This can be printed. Once printed, they become part of the documentary pieces of evidence sa isang kaso. No? So, ganun na siya kalawak. No? Ganun na kalawak yan. Na video, ako sa video, kailangan makita na portion na relevant dun sa kaso, then you can just get a frame of those video footages and make that as documentary evidence in the case. Okay, so having known kung ano yung documentary evidence, ang tanong, oo, rules of court yan. Applicable ba yung rules of court sa labor case? Yes, kasi yung 2011 NLRC Rules of Procedure, sinabi diyan na rules of court natin ay nag-apply ng suppletory character sa mga labor cases natin. Ano ba sabihin ng suppletory? Ang supplement siya, di ba? Ang main rule mo is the 2011 NLRC rules. Kapag meron kayong pinag-uusapan na wala doon sa 2011 NLRC rules, pero nandun naman sa rules of court, pwede mo siyang gamitin ang supplement doon sa 2011 NLRC Rules of Procedure. So, yan yung connection niya. Okay, paano natin ngayon magamit itong mga documentary pieces of evidence? Pagdating ko sa sinabi natin una, yung ma-enhance natin yung pag-perceive ng ating labor arbiter, ng ating judge, ng ating commissioner sa ating ebidensya. Mangyayari yan kasi, itong ating mga labor arbiter, itong ating mga commissioners, mga judges natin, mga tao lang din naman yan. And bilang tao, they are subject to human frailty. Yung kahinaan ng tao, human frailty, diba? Yung limitations natin bilang mga tao. So we only have 5 senses. Ewan ko sa inyo dyan, baka ibang merong 6 senses. So, hindi ko na alam kung paano kapaliwanag yung 6th sense. No? So, alam ko lang 5 senses. And despite having 5 senses, itong mga judges natin, they are able to use only one of those 5 senses. So, walang gamit ang 5 senses. Itong 5 senses, itong 1 sense na nagagamit nila, ito lang yung sense of sight. Ito yung kapasidad lang na magbasa, tumingin doon sa papeles, sa mga documents, no? And i-process na lang kanilang brain yan. All the other senses, doon sa 5, maliban doon sa sense of sight, halos wala nang gamit yun. Diba? O, sige nga, yung sense of touch. Kahit anong kapak mo doon sa position paper kung ikaw yung labor arbiter, tapos ipikit mo yung mga mata mo, never mong malalaman yung substantial matter na pinag-uusapan doon sa kaso. Kahit na ba kapain mo ng 3 araw yung position paper ng mga parties. Sense of taste. Kahit na dilaan mo ng dilaan yung position paper na yan habang nakapikit na, hindi mo makukuha yung punto ng mga parties diyan sa pinag-uusapan sa papel nila. And the same thing with the sense of smell, no? Kahit amuyin mo ng 1 linggo yung mga papeles nila dyan, hindi mo makukuha yung punto nila. Yung substantial matter na pinag-uusapan sa labor case, hindi makukuha ng arbiter natin yun. Ganon din sa sense of hearing. Pretty much useless yan, di ba? So, don't expect yung ating mga judges na
ilalagay nila yung mga tenga nila dyan sa position paper mo, pakikinggan nila yung tibok ng papel para malaman kung ano yung position mo sa kaso mo. That never happens. Diba? Medyo nakakatawa lang at medyo absurd yung paliwanag ko. Because I want to emphasize the importance ng documentary evidence being the only graphic and, in my view, effective way para ma-address natin yung the only one sense na ginagamit ng maghusga sa kaso natin, which is the sense of sight sa labor or labor case natin. So, sense of sight lang yung natitira. Diba? Basahin nila yan, ipaprocess nila. Basa nila, nakita nila yung pinrint mong print screen nung conversation ninyo sa Messenger, conversation ninyo sa Viber, di ba? Yung chat ninyo, yung video ng suntukan, video ng pagnanakaw, no, video, yung picture ng frame ng nangyaring inuman, sugal sa loob ng opisina, di ba? Yung frame, yung picture ng empleyado na pumasok na pumunta dun sa gate ng opisina at hindi na siya pinapasok. At nakalagay yung pangalan niya na barred na siya pumasok dun sa gate ng premises ng kumpanya. Yung mga ganun. So, yung documentary pieces of evidence natin will aid our legal arbiters, our commissioners in appreciating yung evidence, no? To probably later on understand yung position ng bawat kaso natin. So I'm not saying that these are the only things na nagmamatter sa kaso. There are other factors, no? But ako kasi, I want us to focus on things that we can control. There are so many things. Siguro, there are like 90%, 98% of the things na hindi natin control sa kaso. Maraming pwedeng mangyari dyan, no? Maraming mga misteryong nangyayari sa kaso. Pero bakit natin mapaliwin ang sarili natin doon sa mga hindi na natin kontrolado? Doon na lang tayo sa makakontrol natin. At ipasa Diyos natin yung mga bagay na hindi natin makakontrol. Okay? Yun lang naman ang goal natin dito. Pangalawa, yung documentary evidence will help us in countering yung kasinungalingan ng parties. So, halimbawa, kasinungalingan ng employer. Sabi ng employer, mag-submit ka ng resignation mo na. Mag-submit ka na lang ng resignation mo para at least na dito sa opisina, wala ka ng magiging problema, and in the first place, bibigyan ka ng separation pay. Now, nag-labor case kasi nga hindi naman binigyan ng separation pay. Pagdating dun sa labor, dininay na pinag-resign siya, no? Ang magandang balita lang sa part ng complainant, prior pala na sinabihan siya mag-resign siya, meron pala silang message exchange, no? May exchanges sila dun sa messenger na kung saan sinasabihan ng employer si employee na kung ako sa iyo mag-resign ka na lang, no, na para at least maayos yung magiging pag-alis mo sa kumpanya, no. So parang in-encourage na mag-resign, ano. May separation pay naman na pwedeng ibigay sa iyo basta mag-resign ka na lang, yung mga gano'n, no? Kung na-capture yun sa kanilang messenger, pagpunta ka bukas at pag-uusapan natin o punta ka sa susunod na linggo, no, mga gano'n. So, yung araw na verbal siya na mag-resign, may mga nauna na doon na conversation na talagang nagpapatunay na pinag-resign siya ng kanyang employer. Yung mga ganyan. So, ang kasinungalingan, naka-counter natin by presenting documentary evidence. So, halimbawa, may mga empleyado naman na nagsisinungaling na hindi naman sila nag-inom doon sa opisina, no? Dahil akala nila sila lang doon, yung pala may isa sa kanila na snitch, no?
Yung isa sa kanila ay nakapag-capture ng photograph na post pa sa kanyang account. Eh, nag-grab ngayon ng HR. Yung nakalagay doon, nagiinuman sila doon sa loob ng opisina. This is actually an actual case na nangyari sa isang kliyente natin. Dinideny ng empleyado na meron silang inuman na nangyari doon. So, yun nga lang, na-post ng isa nilang kasamahan sa Facebook. Ang HR na magaling, na-capture naman, nag-grab doon sa Facebook page. Anyway, yan ang mga example lang na makounter natin yung kasinungalingan na nangyayari sa Pilipinas. And then yung presumption, di ba? Yung presumption na sinasabi natin, halimbawa, si empleyado, nagkaroon sila nagdemanda siya kasi sinabihan siya na huwag na siyang pumasok, na verbally dismissed na siya from service. No? So ngayon, ang resulta niyan, magrereklamo siyempre si empleyado sa labor, no? For illegal dismissal dahil verbally dismissed siya from service. Kaya nasabi natin, pagdating sa illegal dismissal complaints, ang unang dapat patunayan dyan, meron bang pagkatanggal na nangyari o tanggalang nangyari? Natanggal ba siya? No? The fact of dismissal na. Dahil verbal yan, nakita naman itong malokong employer ang opportunity, dininay, hindi ko naman tinanggal yan, etc. etc. Eh, yun pala, meron mga chat conversation na kung saan sinasabi ng employer doon sa kasamahan na or sa kanilang chat, sa kanilang group chat na si X, aalisin na lang natin yan kasi kailangan natin magbawas ng tao, etc. So, kakausapin ko siya sa araw na to para sabihan siya na tanggal na siya. Yung araw na yun na nga, yung araw na nagkaroon ng verbal dismissal. So, itong chat nila ngayon sa Messenger, magagamit ito para patunayan na nangyari nga yung pagkatanggal dito sa empleyado na to. Na although, ang presumption, disputable presumption, pabor doon sa employer, no, kayang i-overcome ang presumption na yan, ang disputable presumption na yan, ng pagpresenta ng messenger printout or print screen na kung saan sinabi ng employer na makabawas na tatanggalin nila si X. Tatanggalin nila si X. At kakausapin niya sa araw na yon na kung saan sinasabi ni X na siya ay verbally dismissed from service. So, kayang i-overcome yung presumption sa mga documentary evidence. So, ngayon, yung presumption din na sa part naman ng employee na nagsisinungaling halimbawa na sinabi niya na hindi niya natanggap yung departure order, no? Sinungalingan naman sa part ni presumption naman, no? Sa abort ay employee, patunayan yung validity ng dismissal halimbawa. Kitang-kita sa video frame footage na pinresent ng employer na si X na tinanggal dahil sa pagnanakaw, nakitang may daladalang bag na galing sa warehouse na kung saan wala yung kable ng kuryente ng kumpanya. And si X ay hindi otorisado na pumasok sa warehouse na yun at nag-coincide yung pagkawala, yung oras ng pagkawala ng kable doon sa paglabas niya na may dala siyang knapsack, no? Na obviously doon niya pinasok yung kable. So nung pinresent yung picture na si X lumalabas na may dalang knapsack, paglabas doon sa warehouse, nagko-coincide yung time element, yung oras, no? So that can be used as evidence to present, to prove, no, to overcome yung presumption na illegal ang dismissal ng empleyado, no?
and to prove the validity of dismissal for serious misconduct. Yung mga ganyan. So, presumption. So, take note, itong banggit natin, yung pag-focus natin sa documentary evidence, napaka-importante. Pagkat natin kasi una, that will facilitate yung understanding ng ating mga maestrado, ng ating mga auditor, ng ating commissioner sa pag-intindi naman sa ating kaso. Pangalawa, makakatulong ito para i-counter yung kasinungalingan ng mga parties sa isang labor case. And pangatlo, makakatulong ito para labanan or i-overcome ang disputable presumption na pabor sa kalaban natin. So yun ang importance ng pag-focus sa mga documentary evidence. Sikapin natin na hanapin yan. I know na mahirap kung saan nag-gather ng mga evidence. Pero pagtsagaan natin kasi dito nakasalalay ang ating mga kaso. Take note, out of the 5 senses ng magpapasa ng ating pleadings, out of the 5 senses lang na maghuhusga doon sa kaso natin, 1 sense lang ang ginagamit nila. Yung mata lang. So busugin natin yung kanilang mga mata sa ebidensya na kaya natin i-produce para ma-appreciate nila yung facts of the case at makita nila yung picture. That's very difficult to do, although madaling sabihin. Pero yun na nga, ang sinasabi natin, yun na nga ang pinaka-key natin dyan. Dyan ang nagiging magagaling ang ating motivation to establish ang kaso natin, and hopefully that can help us present our case, no? Because these are things within our control, and once we do that, we do our part, then it's up to supreme being para gawin naman yung part na ma-enlighten itong mga tao mag-uusga sa kaso natin. So guys, I hope you learned something from this video. If you do, you may share this video with your friends, your colleagues, your family members, your loved ones, or anyone who you think will benefit from this information that we are sharing. And again, thank you very much for watching this video, and I hope to see you in my next one. God bless. Winter.